At yun mga gulong, kung naalala nyo po itong mugs na ito na bagong repaint mga idol, kinabitan nga po natin ito ng gulong niya. After ilang araw lang po, nag-message po sa atin ang customer natin na na-flat po daw siya kung mareremedyohan pa po raw itong gulong na ito mga idol. Dahil nangyari sa kanyang gulong mga idol, natusok or napako po yung tagiliran or sidewall ng gulong niya mga idol. At nagkaroon po siya ng pahiwa na butas dito sa sidewall. Pagdating po talaga sa mga sidewall mga idol, ay hina po yung pagkagulong niya dahil po yan ay manipis lamang sa mga gilid ng ating gulong mga idol. Kahit natusok lamang ito, karoon pa rin ng pahiwa na butas ito mga idol. Bago po tayo magpatuloy mga agulong, maraming salamat po sa mga new followers, old followers, top fan, rising top fan, sa mga nag-share ng aking upload. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong lahat mga idol. At nag-group na nga po tayo dyan mga idol ng pahiwa na butas. Ang gagawin naman natin dyan mga idol, ibaba po natin para malinis po yung ating pinag-gruban dyan mga idol. Mas maganda po, mas makinis. Pagdating naman dito mga idol, nilinis din po natin yung loob para mamaya hindi na po tayo magdodoble-doble ng trabaho mga idol. Lagyan na nga po natin ito mga idol ng gas. Lilinisan uli po natin yan mga idol para make sure po mga idol na hindi po siya maiwanan ng pinagbapan ng atin mga idol. Minano-mano ko na lang po yan mga idol sa paglilinis. Kinorb na lagari lang po ang ating panglinis dyan mga idol. Ang susunod na gagawin natin dito mga idol, tatahiin po natin itong sidewall niya mga idol. Alam naman natin mga idol, pagdating po sa mga sidewall malalambot po yan, kaya kailangan po nating tahian yan. Ang mas maganda po talaga sa pagre-remedyo ng mga ganito, dapat nagtatahi po tayo. Kasi ang mga sidewall mga idol, pag nagkaroon na po ng hangin yan at nagbabounce na po yan, yung pinakabutas natin sa ating gulong sa sidewall, nagkakaroon po siya na pagka-stretch or pagkilos ng kanyang sidewall mga idol. At pag hindi po tayo naglalagay ng tahidyaan or yung ating pangremedyo na tinatahi, magkakaroon din po siya uli ng butas or mabubutas uli yung ating ginawa pag wala po tayong tahi. Although pwede naman po yun, kaya lang hindi po siya tatagal dahil nagbabounce po ang gulong natin, kumikilos ang mga sidewall. Napaka-importante po ng ginagawa natin dyan mga idol sa pagre-repair nito ng mga sidewall. Nagtatahi po talaga tayo. At para make sure po natin mga idol, hindi po siya umalsa yung pinakabutas ng gulong natin mga idol. Marami-rami na nga po tayong nagawa nito mga idol sa mga ganitong pagtatahi ng mga gulong mga idol. Tapos na po natin yan tahiin mga idol. Ang gagawin naman po natin yan, hindi po pwedeng ganyan lamang. Kinuha ko po yung isang side ng pinagtahian mga idol at kinuha ko po yung sinulid para buhulin po ito mga idol. Sa mga nagko-comment sa akin na hindi raw ito maganda or sasabog daw po ito, hindi po ito sasabog kung ito po ay pang city drive lamang. Pero kung gagawin mo talaga itong gulong at maglo-long drive ka, mas maganda po, advice ko sa inyo, magbagong gulong na po tayo. At para safe, ito lamang ay pang city road mga idol. Ano po? Ang kagandahan sa ganitong ginagawa natin mga idol, tinahi na nga po natin yan mga idol yung kanyang butas. Ang gagawin naman natin dito mga idol, markingan na muna natin ito. At pupunta naman po tayo sa kabilang side mga idol. Ito po ang aking ginagawa dito sa loob ng gulong mga idol. Kung ano yung ginawa natin paglilinis or paglalagay ng gum sa labas, ganito rin po mga idol. Lalagyan po natin ng gas yung pinakagam natin dyan sa may long nose at ipapahid po natin yan sa pinaglinisan natin para magkaroon po siya ng gum mga idol. Ang ganitong proseso mga idol at napaka-effective po nito. Lalong-lalo na pag nagse-sectional tayo ng mga ganito mga idol. Kumuha na nga po tayo dito mga idol ng gum with fly mga idol. Yan na naman po tayo ano. Napaka-importante po kasi ng gum with fly natin mga idol. Kahit na nagtahi po tayo, mas maganda magtapal din po tayo or maglagay rin tayo ng ganitong gum na may fly po idol. At para make sure po natin ang pressure makontra nitong ating nilalagay na gum with fly. Gumupit na nga po tayo dyan mga idol ng gum na SRM Fusion po yan mga idol, class A. Pinagtakip ko na nga po yun idol ang ating gum na Fusion at para malagay na rin po natin itong gum with fly sa ibabaw. Hindi pwede po yung gum with fly natin ilalagay agad natin doon sa mismong pinagtahian or sa mismong pisngi ng ating pinaglinisan. Ang gum with fly natin na nilalagay dyan ay sa ibabaw lamang.
Kumukontra po yan mga idol sa ating pressure dito sa gulong at para malabanan niya po yung pinaka-pressure ng hangin. Yan po ang rule ng ating gum. At ang isa pang rule ng ating gum with toy mga idol, pag nagbabounce po ang ating gulong ay kumukontra po yan. Pipigilan po yung mga butas ng ating gulong na hindi siya ma-stretch. Ito na nga po yung tapal natin sa loob mga idol. Ilalagay na nga po natin ito mga idol sa ating plansa. Yung plansa na ginawa natin dyan mga idol, DIY po yan. Rekta lamang or manual lang po ang ating ginagawa. Doon na lang po tayo nagtatansya or nagkakapa sa mismong plansa kung gaano kainit na. Ang importante lang naman po sa pagluluto, tansyado mo kung paano maluto ang gum. Ito na nga po ang finished product natin mga idol sa loob. Napakaganda po. Makikita nyo po yung gum with fly natin ay nasa center. Pagdating naman po dito sa ibabaw mga idol, kung ano yung ginawa natin sa loob ng paglalagay ng gum na pinahid, ganun din po rito sa labas. At ito po ang ating gum ay kahit banatin po natin yan, hindi basta-basta po yan napuputol. Dahil pure na goma po yan mga idol. Ito ang kagandahan po sa Fusion na Class A, brand ni SRA mga idol. Hindi ka pa po nakatry ng ganitong gum, bakit hindi mo itry? Simula nung nagamit ko po si SRM, Class A na Fusion, ito na po ang aking ginagamit mula noon. May mga gum kasi mga idol, pag binanat mo ng ganyan, napuputol agad. So, ibig sabihin po nun, may apog po yun mga idol. Kung magpipili lang naman tayo ng gum, doon na po tayo sa magandang klase mga idol. Nilagay na nga po natin yan mga idol sa ating plansa. At makikita nyo kung gaano po kaganda ang pagkagawa natin dito mga idol. Ating po talaga sa mga init idol, dapat tansyado ito ng gumagawa. Pwede po itong mahilaw, pwede rin po itong ma-overcook. Dahil ang aking plansa mga idol, isang manual lamang po yan. Kung ikaw po ay matagal na pong nagbo-vulcanize, mapamanual man or may timer, tansyado muna po ang init niyan. Tignan na nga po natin mga idol ang ating ginawa dyan, parang hindi alam ang gagawin, At ito na po ang finished product natin mga idol. Kapit na kapit po ang ating gum na Fusion dyan at napakaganda po ang pagkakaluto nito. Kulang ang ating plansa mga idol, DIY po yan. At ito na nga po mga idol, silipin na po natin. Kitang kita naman po sa ating gawa ay hindi po siya umumbok or lumagpas sa mismong gulong. Halos pumantay lang po yung gum natin sa mismong face or sa sidewall ng gulong. Yan po ang kagandahan pag nag-groove tayo mga idol. Or nilalagyan natin ng V-shape yung pinakalabas para maganda ang kapit ng gum natin mga idol. Pagdating sa loob, ang ganda rin po ng pagkakaluto natin. Na nga po mga idol yung ating ginawa. Ikakabit na po natin sa mismong kanyang mug. At talagang ang gulong ng ating customer, kahit sabihin natin na low profile yan, ay napakaganda pa po ng kanyang groove. Tingnan naman po sa mga gulong na ating kinakabit, ito po ang ginagamit ko ngayon. Hindi ka na po mahihirapan sa pagbaba ng gulong, lalong-lalo na po pag low profile ang ginagamit natin. Alam naman natin mga idol, pag low profile ay mahirap po i-install yan pag wala kang kontra dyan. Ang ganda po ng ating ginagamit, plastic po yan mga idol, hindi po yun metal. Pili ko lang din po yan sa online. At ipiplex ko na nga po ang mga idol ang ating ginawa dyan. 30 PSI po yan mga idol. Nag-thumbs up na nga po tayo dyan. So ibig sabihin napakaganda po ng ating ginawa dyan. At quality po. Hindi po siya umumbok kundi pumantay lamang po sa mismong gulong mga idol. I hope mga idol nakakuha po kayo ng idea about sa ating ginagawa. Hanggang dito na lang.